Guys, welcome dito sa The Sun of Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading, your energy at this time. Queen of Wands and High Priestess in reverse. Your attractive, good-looking, passionate, confident, goal-driven, charismatic, passionate, and active, bold and daring. Was with a High Priestess in reverse yan. Okay. Ten of Swords. So, yung High Priestess dito, kasi madaming pwedeng maging meaning to eh. Hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na natatamaan. Hindi ka na natutusok ng arrows ng mga gumagawa ng spiritual sa'yo or ng mga gumagawa ng ano ba to, spiritual. Yung ginagawa nila sa'yo. Or manifestation. Yung ginagawa nila sa spiritual. Hindi spiritual. Manifestation yung ginagawa nila sa'yo. Manifestation. O sinasaktan ka nila or may ginagawa sila sa yung panraidor na hinaharm ka nila, natakot ka nila through manifestation. So, hindi ka na nila nasasaktan, hindi ka na natatamaan, hindi ka na natutusok, hindi na tumatama, hindi na papasok sa iyo. Ginagawa nilang manifestation. Shh! Makulit talaga to. Sa labas na. Hindi ako magagawa ng video sa inyo. Sige na. Doon ako maglaro. Yan. And then, ano pa? Ano nangyayari sa ginagawa nilang manifestation na yan? Nagbabackfire ba sa kanila yan? Ay, hindi naman siya nagbabackfire. Hindi naman nagbabackfire, pero hindi ka na nila na sasaktan, hindi ka na natatamaan, hindi na natutusok sa'yo, hindi na tumatama sa'yo, hindi na nangyayari sa'yo mga minamanifest na like yung masaktan ka, ma-hurt ka, mga ganun ba? Manifestation yung ginagawa nila. So, isang tao man yan, yung nalagdota ako. Ano ba energy mo ngayon? Death and rebirth. Dumaan ka sa transformation eh. And now your aura is purified or na-purify. Clear yung chakra mo. And dalian mo. Huwag ingay ha? Huwag ingay ha? And broad yung mind mo, madami kang alam, malawak yung kaalaman mo. And para bang ipinanganak kang muli, parang ganun yung pinagdaanan mo, dumaan ka sa transformation. Kumbaga, parang katulad ng sa larvae or uod from uod into a butterfly. Parang ganun ba? Na dumaan ka sa transformation, ganun. Ibig sabihin, nag-improve ka niyan, no? Na mas lalo kang naging capable, mas lalo kang naging skillful, mga ganun ba? Ano pa ang tungkol sa'yo? Maingay talaga siya. You are brave to show your true face, to show who you are, to show your
real personality, kung sino ka, ay, kasi tinanggal niya yung mask, di ba? Rooted, grounded, and mapagmahal ka sa hayop. Kasi may mga hayop din dito eh. And maki-nature ka, kasi nasa nature to. And, confident ka, na ipakita yung totoong ikaw. Yan. To reveal your real self. Kung ano yung nakatago behind the mask. Kung ano yung totoong ikaw. Kung ano yung hindi pa alam ng iba tungkol sa iyo. Wow. Gano'n kasi tinanggal yung mask siya niyo. Ano yung darating sa'yo? Stability to guys, na may secured ka na and maging stable na safe ka and kung anong meron ka, makip mo yun, hindi manakaw ng iba, hindi makuha ng iba sa'yo. Yung mga ganun ba? And when it comes sa love life, sino ang pursue sa'yo? Nine of Cups. Si Nine of Cups, itong person na may nag-grant siyang wish or namumuhay siya ng buhay na winish niya o yung gusto niyang buhay, no? Parang komportable yung buhay nito, masaya, parang fulfilled, hayahay yung buhay nito, parang upo-upo lang ganyan na parang sarap ang buhay. So ano pa, tungkol kay Nine of Cups na mag-pursue sa'yo. Nanghinayang, may pinanghinayangan to na natapon na binigay sa kanya o nagkaroon ng yung beginning sa kanila pero nasayang niya o natapon. May pinanghinayangan to. And or else, i-clarify ko muna to Ace of Cups. Pwedeng iba yung meaning din ito. What's with the Ace of Cups in reverse here? Oh, yun talaga yun na may pinanghinayangan siya na natapon. Ngayon ay natenga na. Kung past person yan or ex mo ay nahinayan sa'yo and now natenga yung inyong connection or parang nag-aantay ba, there's waiting or nag-aantay kung kailan na mag-effort to, kung kailan magkaroon ng growth sa inyo. Yan, kung kailan yung right time, mga ganun ba. So, anong gusto sabihin sa'yo ni Nine of Cups? I want to feel that way again. Yan ang gusto sabihin sa'yo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni Nine of Cups na yan? Ikaw to for sure yung pinanghinayangan niya. Upright ba yan? Oo, upright siya. Kasi courageous na siya and brave and confident na. Hindi na siya nahihiya. Stable na siya. Komportable na din siya na mag-effort sa'yo continuously. Yan o. See? Ano yung wish para sa'yo ni Nine of Cups na yan? Queen of Swords and King of Wands. Namula na itong mga bitter na mata na to. Yung mga kontrabida sa buhay mo. Na or else kung ikaw to ay hindi ka na maging cold, hindi ka na maglagay ng boundary or kung binlock mo siya, hindi mo na siya i-block, i-unblock mo na siya. Or else ay kung merong mga tao na gusto kang pigilan, hadlangan sa mga pangarap mo sa buhay, mawalan na sila ng
parang authority, wala na sila ng pwersa, mawala na sila, mawala na yung mga ganyang klase ng tao sa buhay mo, na mga kontrabida na yun, maharang, parang nabublock sa pag-succeed mo, sa pag-achieve mo ng goals mo. Kadalasan naman kasi guys, na mga gusto nilang hadlangan yan ng mga tao, kung bakit may mga ganyan na gustong humadlang sa dreams, goals, o sa mission, or sa destiny ng iba. Maano yan sila, masamang tao yan sila, mga evil, para bang mga kampo ng kadiliman yan, ang mga masamang tao, kasi mabuting tao yan. Hindi yan sila mag-try na pakialaman yung goal, no? Hindi na pag-initan yung goal ng iba. Kung mangarap ng iba, so what? Hindi yan sila kontrabida sa goal ng iba, sa pangarap ng iba. Pag mabuting tao, i-push pa nga nila yan eh. Kumbaga, maging supportive pa nga yan sila. O kung hindi man sila maging supportive, wala sila pakialam, hindi sila gagawa ng scheme and deceit or anything na hindi sila maging bitter. Lalo na hindi sila gagawa ng scheme and deceit or evil, no? Hindi nila pag-initan yung goal ng isang tao. O kaya yung dreams or yung destiny ng isang tao. Kaso lang, evil kasi yung mga tao na gusto umarang sa destiny ng iba, gusto nilang pigilan, gusto nilang hadlangan, no? Pati yung pangarap ng iba nga eh. Gusto nilang, huwag na mangarap yung iba. Kasi wala silang naabot na pangarap sa buhay. Kasi siguro hindi nila kaya abutin yung mga gusto nilang abutin. Or, kasi nga evil sila. In short, ganon. Evil. They're evil. Kasi kung mabuting tao yan, wala talagang pakailam kung mangarap yung iba eh. At kung malawak yung pag-iisip niyan, kung matino yung pag-iisip niyan, wala siyang pakialam kung mangarap yung iba. Kasi ang dami namang nangangarap eh. Libre mangarap, oh. Patulad ng mga nagsaksid sa pangarap nila, oh, di ba? Ang dami nangarap mag-artista, oh, di ba? Ang dami nag-artista. Oh, ang dami mga nangarap mag-vlogger, na maging vlogger, oh, di ba? Ang dami naging vlogger. Oh. Ganun lang yun. Wala atong devil, oh, na gusto mong control sa'yo, no? Yung mga gusto mong block sa path mo, mga evil na tao, basta yan yung evil forces or devil, mga ganyan. King of Wands. At mag-succeed ka na sa goals mo, sa ambition mo, yun ang gusto niya. Wala nang humaharang, wala nang makahadlang, gano'n, wala nang makapumigil, wala nang makapigil sa'yo na mangarap ng ambisyon. At abutin yung mga pangarap mo sa buhay at mag-succeed ka sa buhay. Yan, sa karir mo, sa kapirahan. Kung na-notice nyo sa akin, di ba, very supportive ako kasi hindi kasi ako inggitira. Di ba, sinusuportahan ko pa, parang pinupush ko pa nga kayo para ma-inspire kayo, para maging positive kayo sa mga viewers ko. Kasi hindi ako inggitira eh. Ang nangyayari, baliktad. Ako ngayon yung gustong, yung meron, ewan ko lang, basta meron talaga sa viewers niya na, sa comment niya, based sa comment niya. Nag-comment pa, huwag kang mangarap. Huwag ka na mangarap, sabi ganon. Basta may ganyan. Ganon. Ako tuloy yung gusto niyang restrict. Ako yung gusto niyang pigilan na mangarap. Na, tingin niya may karapatan siyang pigilan ako mangarap. Nag-comment yun mismo eh. Ako pa yung gusto niyang pigilan na ako pinupush yung iba na mangarap. Libre lang naman mangarap, di ba? Mangarap. As long as achievable naman eh, di ba? Kung reasonable naman, achievable. Parang gano'n lang. Napangarap ko, step by step lang. Di ba? So, yan. Huwag lang masyadong sobra-sobra na exaggerate na. Huwag lang gahaman, no? Na yung sa iba ay gusto pang angkinin o nakawin o ano. Kasi malawak ang mundong to. Madaming available dito sa mundong to. Diba? Hindi kailangan mag-agawan. Hindi kailangan maging sakim. So, yan. Anong message for you? Guidance for you? Kung ako sa side ng kadiliman, hindi ganyan ang advice ko.
Hindi ganyan ang sabihin ko sa inyo. Udyukan ko pa kayong gumawa ng masama. Sabihin ko po sa inyo na gumawa kayo ng gumawa ng masama, okay lang yan. Magpapatawad naman kayo ng Diyos. Hindi naman ganun ang katotohanan eh. Ang sabihin ko pa nun, kung sa side ako ng kadiliman, sabihin ko nun. Kunwari, kung sugo ako ng devil, no? O sa devil ako, yung mission ko ay galing sa devil, no? Udyukan ko kayo na na gumawa ng masama. Na manlansi ng kapwa, ganun. Na okay lang, manlansi ng kapwa, na gumawa ng kasamaan, kasakiman, mga ganun na yung maging sakim, mga ganun. At hindi mapaparusahan, pero ang totoo maparusahan after life, no? Kasi, yung sa kadiliman kasi, full of lies, no? Ganon. Pero sa side ng good, katotohanan, nandiyan ang katotohanan. Ang katotohanan ay, ang gumagawa ng evil at masama ay pinaparusahan talaga. Pinaparusahan, lalo na afterlife. Lalo na kung mga evil na yan, no? Evil doings. Yan talaga. Ay, naturbo itong alaga ko. Merong message. Kung ako sa side ng kadiliman, kung kunwari galing sa devil yung akong mission, no, kung devil nagsugo sa akin, guys, sabihin ko sa inyo na yung puro kasinungalingan na kahit gumawa kayo ng kasalanan, ganun ang mga sa side ng kadiliman, mapapatawad pa rin kayo ng Diyos kasi, di ba? Kasi daw tao lang at hindi perfect ang tao. Pero in reality talaga guys, pinaparusahan afterlife ang mga evil doers. Kaya nga, di ba, ang dami sa impyerno. Kaya nga sabi sa Biblia, sabi ni Jesus Christ, a very few, very kaunti, kung sa Tagalog pa, napakakaunti lang talaga, a very few, yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. So kasama yan sa mission ko. Nagpaintindi sa mga tao. Ayaw mo ng mga tao pakinggan yung katotohanan. Well, it's part of my mission to tell you that. Yan. Merong mag-message sa'yo. There's message na darating. Message or may mag-travel papunta sa'yo. Who's the Eight of Wands here? Three of Pentacles. And ano pa yung 8 of Wands dyan? Someone hindi nag-succeed, hindi nagtagumpay. Someone na sumusunod sa rules, sa mga paalala sa kanya, sa mga belief system nila, sa mga paniniwala ng culture nila o sa society nila, kung saan man yan, o ng mga tao, kung ano sasabihin ng mga tao, mga ganun ba, o sinasabi ng mga tao. Parang yun ang kanyang sinusunod, yun ang kanyang binabasihan. Ganun siya. Like rules, no? Yun ang mga sinusunod niya, or kaya manipulation ng ibang tao din, no? Like pamahiin din, o diba? Yung pamahiin naman ay ano yan eh, gawa-gawa lang din ng tao yan, na pinaniwalaan na ng mga tao. Pero nagmula yan sa paniniwala ng isang tao na kadalasan manipulation lang din yan. Para bang katulad ng mga folklore, parang ganun din, di ba? So, na parang wala namang katotohanan, di ba? Mga ganyan. Minsan pa nga, yung gumagawa niya ng mga paniniwala na yan, katulad dun sa India. Merong mga gumagawa ng yung mga paniniwala nila, di ba, ang weird? Kasi, minsan, yung gumagawa ng mga ganun ay para bang sa kaka-overthink nila, guys. O naka-experience na anxiety. O na ganun, na parang na delusion and delusion ba? Parang ganun minsan. Kaya nakakagawa na ganun, lalo na unang panahon pa.
Hindi naman sa sinisiraan ko. Kung ano lang yung alam ko, yun ang sabihin ko. Kasi nabasa ko din yan eh. May nabasa lang ako na ganun. So, ayan. Hindi nakipag-collaborate or nahirapan to makipag-collaborate maybe sa'yo, sa ibang tao, itong taong to, o pag may trabaho siya, may ginagawa siya lang, no? Parang ayaw niya ng teamwork, parang gano'n, or hindi nakipag-usap sa'yo itong taong to. Hindi siya nag-succeed over sa manipulation ng society, hindi ng mga beliefs nila, yun, paniniwala, sinusunod niya talaga kahit na beliefs lang. Kaya beliefs, di ba? So, ano yung message sa'yo nitong person na to na mag-message sa'yo? Na wala daw siyang strength, inner stillness, or kulang siya sa tapang, na suwayin ang kanilang beliefs. Pwedeng ganun. Kulang siya sa tapang, kulang siya sa inner stillness, kulang siya sa inner strength. Ano pa naging ganun siya? Gusto sabihin sa'yo nitong person na to na mag-pursue sa'yo. Yung mag-pursue naman sa'yo. Mahal ka niya. Ito yung mag-pursue sa'yo. Itong tao na to na, di ba, nang hinaya, ito 9 of cups yung kanya energy. Mahal ka daw niya, o emotional siya sa'yo, or sensitive yung feelings siya sa'yo, understanding siya pagdating sa'yo. Parang malunod sa emosyon niya. Hindi naman malunod sa emosyon niya. In love lang talaga siya sa'yo. Oo, in love siya sa'yo. In love daw yan siya sa'yo. Lalo na siguro nung naging defensive ka. Na-in-love siya sa'yo, na-fall in love. Ano yung nagustuhan sa'yo? Itong si 9 of Cups na yan. Let's see. Kasi malakas yung senses mo, bukas yung third eye mo, malakas yung pakiramdam mo, senses mo yan, pakiramdam, and your third eye is open, and may focus ka, you have the strength, and bravery and fiery ka din para ma-hit mo yung target mo. Using your senses, gamit yung senses mo, may focus ka, gamit yung senses mo na malalaman mo kung saan yung kunwari ay kasi gamit yung senses mo and your third eye, no? Yung gamit yung pakiramdam mo and your third eye. Yan. Sino makarelate niyan? Kahit naka-close yung mata. May ganun ba kayo? May ganun din ba kayong kakayanan? Na kahit tulog kayo niyan, kahit na nakapikit yung mata nyo, o kahit translate or basta nakapikit yung mata nyo,
masisense nyo, mararamdaman nyo. Makikita nyo sa paligid nyo, yung mga hindi nakikita ng mata ninyo, no? Yung mata ninyo pag bukas yan, hindi makikita ng mata ninyo pag bukas yan, like spirits, demons, elementals, and devil, mga ganun, mga entities. Makikita yan ng, I think third eye nakakita yan eh. Malinaw siya. Yung mga psychic may ganyang kakayanan. Alam ko, marami-rami ang may ganyang kakayanan. Parang, ewan ko lang Pero may ganyan talaga. Kasi, may ganyan nga talaga yan. Dahil ako, may ganyan din. Ganyan din ako eh. Tsaka meron pa, hindi lang naman ako. May mga ganyan, may kakayanan ganyan. Ayun ang alam ko. Mga psychic talaga na ito mga psychic. O, iba siguro hindi pa na-develop. Kanilang kakayanan kung meron man silang ganun. Kaya hindi pa nila na, ewan ko lang Ito, pwedeng ganun, no? Through that, mahihit mo yung target mo. Malalaman mo kung saan sila. Makikita mo kung saan sila. Or else, kung meron kang goal, no? Talagang mahihit yung goal mo. You're fiery, brave, and confident, and strong. Yan. And may focus ka para ma-hit mo yung target mo. So, yan. And, ano yung nais sabihin sa'yo ni Nine of Cups na yan? Let's see. Gusto ko niya mapangasawa. Patay na patay siya sa'yo. As in, patay na patay siya sa'yo. Yes, patay na patay siya sa'yo. Tama, patay na patay siya sa'yo. Para siya matupok inside dahil sa patay na patay siya sa'yo. Parang, ikaw yung yung kahinaan niya din. Hindi naman. Basta patay na patay siya sa'yo. Ikaw yung downfall niya. Ay, hindi yun. Ikaw kasi the tower yun eh. Ikaw yung pagdating sa'yo para siya matupok. O pagdating sa'yo para siya matupok kasi clarified by the tower. Para siya matupok kasi patay na patay siya sa'yo. And gusto kanyang mapangasawa, no? Maging spouse. Magsama kayo sa isang bahay bilang mag-asawa kasi patay na patay nga siya sa'yo. Ayan. Ano yung mangyayari kaya na pagbabago sa buhay mo niyan? Knight of Cups. May mara-reject ka na. Pwedeng offer or masinesend sa'yo na evil, ill intentions, negativity, utos nila sa isip mo, diretso yun sa subconscious mind eh. Like sa picture, no, nautusan nila yung picture mo. Mag-isip ka ng ganito ganyan, no? Ganito ganyan. No? Diretso yan sa subconscious mind ng isang tao eh. O, gawin mo to, sabihin mo to sa, sa tao na to, ganito ganyan. Iwanan mo person mo, mga gano'n. Diretso yan sa subconscious mind mo, biglang maisip, iwanan ko yung person ko. Ganon. Yun ang marireject mo. Pwede mga ganon. Or kaya offer. Any offer na pwedeng love offer or pwede din talaga yung mga inuutos, sinusuyo, sinisend ng iba or ill-wishing ng iba. Yan. Ano ba ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Okay. Magiging magiging mayaman, magiging influential, magiging stable, magiging secured, magiging wealthy.
maging hardworking, maging busy ka na sa work, at maging napaka-hardworking mo, at makapagpundar ka na ng mga property, or else business. Naging gano'n na yung energy mo, King of Pentacles. And ano ang next move ko ni Nine of Cups sa'yo? Upright and Judgment dyan. In reverse siya, guys. Clouded din ang Judgment. Hindi. Meron ba siya next move sa'yo? Sige, Nine of Cups. Wala. Wala pa siya next move sa'yo. Kaya in reverse to. Wala pa. Wala pa. Pero yun ang mag-pursue sa'yo. Si Nine of Cups, diba? Kanina. Pero, ano yung after that, wala siyang next move sa'yo. Ano pa ang next na action niya towards you? Tingnan natin kung meron. Upright ba to? Wala pa talaga. Wala pa siyang action towards you. Wala pa. In reverse. Wala. Wala pa talaga. Itong magme-message, iba to eh. Sino yung magme-message sa'yo? Pero yun ang magpupurso din sa'yo. Pero nag-isip niya na ipurso ka niya. Past person mo to. Ito magme-message na to si 8 of Wands. Yan. Past person mo. Ano yung i-message niya sa'yo ni 8 of Wands pati? Naging impatient siya. Naubusan siya ng pasensya. And, ano pa ang message sa'yo ni 8 of Wands na yan? Yung mag-message sa'yo. Gusto kanya mapangasawa. Ayan, hindi siya makatulog kasi gusto kanya mapangasawa. Hindi matahimik yung isipan niya kasi gusto kanya mapangasawa. Dalawang tao to. Pero ito yung isa na to, yung mag-pursue sa'yo, baka matagalan pa yan. Ito, mag-message daw to sa'yo. Baka agad-agad yan or malapit na. No? At gusto ko niya mapangasawa. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.